4:00 pa lang ng umaga, tumunog na ang alarm sa mumurahing cellphone ni Elara. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa banig. Maingat na huwag magising ang 6 na maliliit na katawan na mahimbing na natutulog sa sahig sa tabi niya. Ang kanyang 6 na himala, ang kanyang 6 na bituin. Angelo, Apollo, Aster, Aries, Astro at Atlas. Sa maliit nilang barong-barong sa Barangay Pag-asa, sila ang gumagawa ng sarili nilang liwanag. Pinagmasdan niya ang mga ito, ang payapang mga mukha, ang mga maliliit na dibdib na marahang tumataas baba. Sila ang kanyang lakas, sila ang dahilan kung bakit kahit pagod na pagod, bumabangon siya bago pa man sumikat ang araw. Mga anak, gising na! Bulong niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Isa-isa niyang hinaplos ang kanilang mga buhok. Ang sumunod na oras ay isang pamilyar na kaguluhan. May nag-uunahan sa banyo, may naghahanap ng medyas, may nag-aantok pa. Pero para kay Elara, ito ang pinakamagandang musika sa mundo. Sa gitna ng kanilang munting espasyo, naghanda siya ng kanilang almusal, mainit na pandesal na isinawsaw sa margarina at asukal at isang malaking pitzel ng kape para sa kanya. Mama, si Apollo po ayaw pang bumangon, sumbong ni Angelo, ang panganay sa 6. Ngumiti si Elara. Hayaan mo, ako na ang bahala. Nilapitan niya si Apollo at kiniliti ito sa paa. Hoy, tanghali na, matutulog ka pa? Isang malakas na halakhak ang pumuno sa kanilang munting tahanan at sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagod sa katawan ni Elara. Pagkatapos mag-almusal, oras na para sa kanilang trabaho. Itinulak nila palabas ang kanilang pinakamahalagang pag-aari. Isang luma, ngunit malinis na kariton na puno ng mga sariwang gulay at ilang kakanin na niluto ni Elara magdamag. Sama-sama nilang itinulak ang kariton sa maingay na eskinita ng kanilang barangay. Ang 6 na magkakapatid, sa kabila ng kanilang murang edad, ay mga bihasang tindero. Bili na po kayo ng talong. Sariwa! Sigaw ni Aster. Sitaw! Sitaw po kayo dyan. 10 piso lang ang tali. Sabi naman ni Aris, habang kumakaway sa mga dumadaan. Ang kanilang mga tinig ay tila mga awit na nagbibigay buhay sa umaga ni Elara. Maraming suki ang natutuwa sa kanila, hindi lang dahil sa murang paninda, kundi dahil sa kasipagan at kariktan ng 6 na magkakapatid. Pero, hindi lahat ay natutuwa. Elara, isang matinis na boses ang tumawag sa kanya. Napabuntong hininga si Elara bago lumingon. Ang ate niya, si Lorna, papalapit sa kanila. Nakapameywang at may mapanuring tingin. Oo, ate, napadaan ka. Magalang na bati ni Elara. Oo, tinitingnan ko lang itong mga pamangkin ko. Naku, ang gagwapo talaga, sabi ni Lorna. Pero ang nangiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kawawa naman. Lumalaking nagkukumahog sa kalye. Kung may ama lang sana silang responsable, hindi sana sila nagkakaganyan. Bawat salita ni Lorna ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Elara. Ngunit sa loob ng 7 taon, natutunan na niyang patigasin ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang balikat ng dalawa sa kanyang mga anak. Sapat na ako, ate. Mahinahon niyang sagot. Sapat na kaming pamilya para sa isa't isa. Umirap si Lorna. Bahala ka nga sa buhay mo. Basta huwag kang tatakbo sa akin kapag umiiyak ka na naman. At tulad ng isang masamang hangin, umalis na ito. Napayuko si Elara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Pero pinigilan niya ito. Hindi siya iiyak, hindi sa harap ng kanyang mga anak. Gabi na nang makauwi sila, pagod pero may sapat na kinita para sa pagkain at bigas para sa susunod na araw. Matapos kumain at magligpit, isa-isang natulog ang mga bata, pagod sa maghapong pagtatrabaho. Naiwan si Elara na gising, pinagmamasdan silang muli. Tiniklop niya ang mga damit na nilabhan niya
kaninang madaling araw. Sa bawat tupi, iniisip niya ang kinabukasan. Paano niya mapag-aaral ang anim na ito? Paano niya sila mabibigyan ng buhay na mas maginhawa kaysa sa buhay na meron sila ngayon? Ang mga tanong na yon ang palaging gumugulo sa kanyang isip, gabi-gabi. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang kanyang mga anak, napapalitan ng determinasyon ang kanyang pag-aalala. Kakayanin niya. Para sa kanila, kakayanin niya ang lahat. Nang matapos siya sa pagtitiklop, umupo siya sa tabi ng kanyang mga anak. Hinaplos ang pisngi ni Atlas, ang bunso. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong siya lang ang bumuo. Isang mundong pinangako niyang poprotektahan laban sa kahit na sino. At sa katahimikan ng gabing iyon, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang pumunit sa kapayapaan ng kanilang tahanan. Napahinto si Elara. Ang puso niya'y biglang kumabog na parang hinahabol ng kung ano. Sino naman ang kakatok sa ganitong oras ng gabi? Dahan-dahan siyang tumayo. Muling umalingaw-ngaw ang tatlong katok. Mas malakas, mas mapilit. Sino yan? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Walang sumagot. Naglakad siya palapit sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sumilip siya sa maliit na siwang. Isang anino ng lalaki ang nakatayo sa labas. Matangkad. Pormal ang kasuotan. Hindi pamilyar. Sa kabila ng takot, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Elara. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang lalaking nakatayo sa harap niya, ang mukhang 7 taon niyang sinubukang ibaon sa limot, ang mukhang minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay, ay naroon. Mas may edad na, mas seryoso ang anyo, pero siya pa rin. Marco, halos pabulong niyang nasabi ang pangalan. Nakatitig lang sa kanya si Marco, ang mga mata ay puno ng mga emosyon na hindi mabasa ni Elara. Pagkalipas ng 7 taon ng pag-iwan sa kanya, nang walang paalam, narito ito ngayon, nakatayo sa pintuan ng kahapon na pilit niyang isinara. 7 taon. Sa loob ng 7 taon, araw-araw na iniisip ni Marco ang sandaling ito. Pinangarap niya ito, kinatakutan niya ito, ngunit sa lahat ng mga senaryo na binuo niya sa kanyang isipan, wala ni isa ang naghanda sa kanya para sa tindi ng sakit na makita ang mga mata ni Elara. Ang mga matang dati puno ng pagsinta at tiwala ay ngayoy isang malamig at madilim na kawalan. Nakita niya ang pagkabigla na dumaan sa mukha nito na agad na palitan ng isang pader na mas matibay pa sa semento. Itinayo mula sa 7 taon ng sakit at pag-iisa. Elara. Nabasag ang boses ni Marco nang sinubukan niyang magsalita. Mag-usap tayo, pakiusap. Hindi gumalaw si Elara. Tila isa siyang estatwa na inukit mula sa sama ng loob. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sagot nito, ang bawat salita ay matalim at walang emosyon. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Marco, isang hakbang siyang pasulong. Hayaan mo akong magpaliwanag. Pero sa paghakbang niya, umatras si Elara at sa isang mabilis na kilos, isinara nito ang pinto ng buong lakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na eskinita. Isang hudyat na kasing linaw ng isang sampal sa mukha. Natigilan si Marco, nakatitig sa saradong pinto. Ang kamay niya'y nanatiling nakaangat sa ere. Pakiramdam niya, hindi lang pinto ang isinara sa kanya, kundi ang buong mundo niya. Dahan-dahan siyang tumalikod at taglakad pabalik sa kanyang mamahaling sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Ang kotse, isang simbolo ng lahat ng tagumpay na nakamit niya, ay tila isang kulungan ngayon. Mula sa bintana, kitang-kita niya ang munting barong-barong na gawa sa yero at pinagtagpi-tagping kahoy, isang napakalaking agwat mula sa kinatatayuan niya. Doon sa loob, naroon ang babaeng mahal niya at ang 6 na anak na hindi pa niya nayayakap kailanman. Hindi siya umalis. Nananatili siyang nakaupo sa loob ng kotse,
habang dumaan ang mga oras. Ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang napalitan ng mapusyaw na liwanag ng bukang liwayway. At sa kanyang isipan, bumalik ang multo ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan. 7 taon na ang nakalipas. Nakaupo siya sa isang maliit na karinderya. Kaharap si Lorna. Umiiyak noon si Lorna. Ang mga luha ay tila tunay na tunay. "Ayokong masaktan ka, Marco," sabi nito habang iniaabot sa kanya ang isang brown envelope. "Pero kapatid ko si Elara at bilang ate niya, kailangan kong gawin ang tama." Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuksan ang sobre. Sa loob, may mga litrato. Mga litrato ni Elara na masayang nakikipag-usap sa ibang lalaki. May kuha pa na tila magkayakap sila, bagamat malabo at kuha mula sa malayo. "Sino to?" tanong ni Marco. Ang boses ay garalgal. "Manliligaw niya dati," sagot ni Lorna, humihikbi. "Palagi silang nagkikita kapag wala ka. Marco, patawarin mo ako. Pero narinig ko mismo sa kanya. Narinig kong sinabi niya na baka hindi sa'yo ang dinadala niya." Gumuho ang mundo ni Marco. Ang bawat salita ni Lorna ay lason na kumalat sa buong sistema niya. Pinapatay ang bawat hibla ng tiwala at pagmamahal sa kanyang puso. Ang sakit ay hindi mailarawan. Hindi siya makahinga. Ang babaeng pinangakuan niya ng lahat ay nagtaksil sa kanya. Sa sobrang sakit, hindi niya naisip na kwestiyunin ang mga ebidensya. Ang tanging naisip niya ay tumakas. Tumakas mula sa sakit. Tumakas mula sa kataksilan. Napapikit si Marco. Itinaboy ang alaala. Isang malaking pagkakamali. Ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Dapat pala ay kinausap niya si Elara. Dapat pala ay hinarap niya ito. Ngunit pinangunahan siya ng sakit at ng kanyang karuwagan. Biglang bumukas ang pinto ng barong-barong. Lumabas si Elara at kasunod niya, sunod-sunod na parang mga bibi, ang 6 na batang lalaki. Napahawak si Marco sa kanyang dibdib. Ang mga anak niya. Pinanood niya silang itulak ang isang kariton ng gulay. Nakita niya ang kasipagan sa kanilang mga kilos, ang saya sa kanilang mga muka, habang tinutulungan ang kanilang ina. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Elara, pero nakita rin niya ang walang kapantay na pagmamahal habang pinagmamasdan nito ang mga bata. Ang puso niya ay nadurog sa 1,000 piraso. Ito ang buhay na dapat ay kasama siya. Ito ang pamilyang tinalikuran niya dahil sa isang kasinungalingan. Hindi siya susuko, hindi na ngayon. Habang pinapanood niya silang papalayo, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi niya kayang harapin si Elara ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong malapit dito. Isang taong makakatulong sa kanyang ipaliwanag ang lahat. May isang tao lang siyang naisip. Ang nag-iisang tao mula sa pamilya ni Elara na naging mabait sa kanya noon. Binuhay niya ang makina ng sasakyan. Mayroon siyang isang pupuntahan. Pupuntahan niya si Tita Lorna. Hindi alam na ang taong inaasahan niyang tulay ay siya palang pader na humaharang sa kanila. Kinabukasan, parang may mabigat na ulap na nakabitin sa loob ng munting tahanan ni na Elara. Ang masayang kaguluhan ng umaga ay napalitan ng isang pilit na katahimikan. Ngumingiti si Elara sa kanyang mga anak, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang imahe ni Marco sa may pintuan kagabi ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng pait at sakit. Bakit siya bumalik? Pagkatapos ng 7 taon ng pananahimik, bakit ngayon pa? Buong araw, habang nagtitinda sila sa kalye, balisa si Elara. Bawat sasakyang magdaraan, napapalingon siya, kalahating umaasa at kalahating natatakot na makita muli ang kotse ni Marco. Ang mga tanong ay bumubulong sa kanyang isipan, isang lason na dahan-dahang kumakalat. Hapon na nang may isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanilang pwesto. "Mga gwapo ng tita," si Lorna. May dala itong isang malaking bayong na puno ng mga prutas at isang supot ng mainit na pansit.
Ibinigay niya ito sa mga bata na masayang nagpasalamat. Kumain na kayo, mga anak. Pasalubong ko sa inyo. Sabi ni Lorna, ang nangiti ay matamis, pero ang mga mata ay nakatuon kay Elara. Elara, halika muna rito. May sasabihin lang ako sa'yo. Iniwan nila ang mga bata na masayang kumakain at lumayo sila ng kaunti. Agad na nagbago ang anyo ni Lorna. Nawala ang matamis ng ngiti, napalitan ng kunot noong pag-aalala. Kumusta ka? Mahinang tanong nito. Nakita ko si Marco kagabi. Papunta ako rito para dalhan kayo ng ulam nang makita ko ang sasakyan niya. Anong ginawa niya rito? Nag-iwas ng tingin si Elara. Wala. Kumatok lang siya. Hinawakan ni Lorna ang braso niya. Ang pagkakahawak ay mahigpit. Anong sabi niya? Anong kailangan niya? Hindi ko alam. Pinaalis ko siya. Mabilis na sagot ni Elara. Napabuntong hininga si Lorna na tila ba nabunutan ng tinik. Mabuti naman at ginawa mo yan. Elara, kapatid kita, kaya nag-aalala ako sa'yo. Huwag kang basta-basta maniniwala sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ni Elara. Anong ibig mong sabihin, ate? Isipin mo, sabi ni Lorna, ang boses ay tila isang mapang-akit na bulong. 7 taon siyang nawala. Ni isang sulat o tawag, wala. Tapos ngayon, bigla siyang babalik. Ngayong mayaman na siya. Hindi ka ba nagtataka? Ang mga salita ni Lorna ay tumama sa mismong sentro ng mga agam-agam ni Elara. Hindi ko alam, ate. Naguguluhan ako. Ganito kasi yan. Pagpapatuloy ni Lorna, lumingon pa sa paligid na parabang may nakikinig sa kanila. May narinig akong tsismis sa mga kamag-anak natin sa probinsya. Tungkol daw sa lupa ni Lolo. May isang malaking kumpanya raw na gustong bumili. Malaking pera raw yun, Elara. Malaking malaki. Tumingin si Lorna ng diretso sa mga mata ni Elara. At sa'yo raw ipapamana ang parteng iyon dahil ikaw ang paboritong apo. Hindi kaya nalaman yun ni Marco. At kaya siya bumalik ay para habulin ka, para makuha niya ang parte niya. O mas malala pa, baka gusto niyang kunin ang mga bata ngayon na nalaman niyang magkakapera ka. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Elara. Ang mga bata, ang kanyang mga anak. Ang ideya na maaring kunin sila ni Marco mula sa kanya ay isang bangungot na higit pa sa kayang niyang dalhin. Ang sinabi ni Lorna, kahit gaano kasama, ay may lohika sa isang isip na puno na takot at pagdududa. Niyakap siya ni Lorna. Basta ako, nandito lang para sa'yo at sa mga pamangkin ko. Mag-iingat ka sa kanya, Elara. Baka ginagamit niya lang ang pagiging ama niya para sa pera. Nang umalis si Lorna, naiwan si Elara na tulala. Ang lason ay naisalin na. Ang pagdududa ay naging isang ganap na paniniwala. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang mga alaala ng nakaraan, ang mga matatamis na pangako ni Marco. Bibilan kita ng bahay na may malaking hardin, mahal, sabi nito noon. Magkakaroon tayo ng 12 anak. Mga pangakong napako, sinira ng kanyang paglisan. Ang Marco na minahal niya ay matagal nang patay. Ang Marco na bumalik ay isang estranghero, isang banta. Gabi na, pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, umupo si Elara sa isang sulok. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Hindi na siya galit. Napalitan ito ng isang matinding determinasyon. Pinagmasdan niya ang 6 na natutulog na anghel. Ang kanyang buhay, ang kanyang lahat. Hinaplos niya ang buhok ni Angelo, ang pisngi ni Apollo. Ibinuhos niya ang kanyang buong buhay para sa kanila. Hindi niya hahayaan ng sinuman, kahit pa ang kanilang sariling ama, na sirain ang mundong binuo niya para sa kanila. Hindi niya sila isusuko. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng kanilang paninda, isang kartero ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. May dalang isang sobre. Para po kay Binibining Elara Reyes. Nagtaka si Elara habang kinukuha ito. Ang sobre ay kulay krema at mukhang opisyal.
Sa kaliwang sulok sa itaas, nakasulat ang pangalan ng isang law firm. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, isang formal na liham ang nag-aanyaya sa kanya para sa isang pagpupulong. Ang paksa, ang pag-aayos ng naiwang ari-arian ng yumaong G. Alfonso Reyes, ang lolo niya. Ang puso ni Elara ay tila bumagsak sa kanyang sikmura. Ang sinabi ni Ate Lorna, "Totoo, totoo ang lahat." Mapait ang lasa ng kapeng ininom ni Marco sa isang maliit na coffee shop kinabukasan. Kagabi, pinuntahan niya si Lorna, umaasang makakahanap siya ng kakampi. Ngunit umalis siya sa bahay nito na may dalang higit pang bigat sa kanyang dibdib. May mali. Habang kausap niya si Lorna, naramdaman niya iyon. Ang mga salita nito ay puno ng pakikiramay. Ang mga payo ay tila makatwiran. "Bigyan mo muna siya ng panahon, Marco," sabi nito sa kanya. "Matigas ang ulo niyan, alam mo naman. Lalo lang niyang magagalit kapag pinilit mo." Sa ibabaw, tama si Lorna. Ngunit sa ilalim ng mga salitang iyon, mayroong kakaibang kasiyahan sa mga mata nito. Isang kislap na hindi napansin ni Marco 7 taon na ang nakalipas. Ngayon, mas matalas na ang kanyang pakiramdam. Naramdaman niyang tila mas gusto ni Lorna na manatili silang magkahiwalay ni Elara. Hindi. Hindi siya maaaring magtiwala kay Lorna. At kung hihintayin lang niya na lumambot ang puso ni Elara, baka abutin siya ng isa pang 7 taon. Gawa, hindi salita. Iyon ang kailangan niya. Mga gawang magpapatunay na nagbago na siya. Mga gawang hindi kayang pasinungalingan ng kahit na sino. Itinigil niya ang kanyang sasakyan sa tapat ng isang pampublikong paaralan, ang mababang paaralan ng Barangay Pag-asa. Oras ng recess, mula sa loob ng kanyang kotse, pinanood niya ang mga batang nagsisilabasan sa kani-kanilang silid-aralan, nagsisigawan at naghahabulan sa palaruan. At pagkatapos, nakita niya sila. 6 na magkakamukhang batang lalaki na may pare-parehong gupit ng buhok, suot ang asul at puting uniforme. Magkakasama silang naglalaro. Isang masayang buhol ng enerhiya. Nakita niya ang isa na itinulak ang isa pa, na agad namang sinuway ng isa pa. Nakita niya silang nagbabahaginan ng baon nilang tinapay. Ang mga anak niya, isang ngiti at isang kirot, ang sabay na naramdaman ni Marco. Ang saya na makita sila at ang sakit na malaman na estranghero siya sa kanilang buhay. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Pumasok siya sa loob ng paaralan at dumiretso sa opisina ng punong guro. "Magandang umaga po," bati niya sa isang guro na nasa loob. "Gusto ko po sanang magtanong tungkol sa mga batang Reyes. Yung sextuplets po sa grade 1. Ang guro, isang babaeng nasa katanghalian na ang edad, ay ngumiti nang marinig ang pangalan. Ang Reyes sextuplets. Sikat na sikat ang mga yan dito. Napakababait at matatalinong bata. Ano po ang kailangan ninyo sa kanila? Sir, ako po. Ako po ang tito nila." Pagsisinungaling niya, ayaw pa ring ibunyag ang totoong relasyon niya. "Gusto ko lang po sanang malaman kung may kailangan sila. Gusto ko po sana silang tulungan." Agad na naging masigla ang guro. "Naku sir, malaking tulong po yan. Ang sipag-sipag po ng Nanay Elara nila. Kaya lang po, talagang salat sa pera. Nahihirapan po siyang bayaran ang kanilang mga bayarin, lalo na 6 sila. Ang dami pong babayaran mula sa tuition, miscellaneous fees, hanggang sa mga proyekto." Nakaramdam ng kirot si Marco. Ang sakit ng pagdududa niya noon ay naging sanhi ng hirap ng kanyang mag-ina. "Gusto ko po sanang ako na ang magbayad ng lahat ng bayarin nila para sa buong taon," sabi ni Marco. Ang boses ay matatag. "Pakisigurado lang po na anonymous ako. Ayokong malaman ng nanay nila kung sino ang nagbayad." Nagulat ang guro, ngunit agad ding bumalik sa katinoan. "Naku sir, malaking biyaya po yan.
Maraming salamat po. Sasabihin ko po sa head teacher. Pagkatapos niyang bayaran ang lahat ng kailangan, umalis si Marco sa paaralan na may kakaibang pakiramdam. Hindi pa ito sapat. Hindi ito makakapagbago ng nakaraan. Pero alam niyang ito ang unang hakbang. Ang kanyang susunod na plano ay para sa negosyo ni Elara. Nakita niya ang kariton nito. Luma na. Halos gumuho na. Hindi ito ligtas para sa kanyang mga anak. Nang araw na yon, kinontak niya ang isang kuling niya sa lumang kumpanya ng konstruksyon. Mayroon siyang ipinagawa, isang matibay at malinis na food cart, nagawa sa stainless steel at may gulong na madaling itulak. Pininturahan ito ng maliliwanag na kulay, may maliit na bubong para proteksyon sa araw at ulan. May lalagyan din para sa mga gulay at mga kakanin. Maayos ang pagkakaorganisa. Ang tanging kondisyon ni Marco, ihatid ito kay Elara nang walang nakakaalam kung sino ang nagpadala. Makalipas ang 2 araw, habang nag-aayos si Elara ng kanyang mga paninda, isang truck ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. 2 lalaki ang bumaba, at sa likod ng truck, nakita niya ang isang makintab, bago at magandang kariton. Para po ba ito kay Aling Elara Reyes? Tanong ng isa sa mga lalaki. Nagulat si Elara. Ako nga, bakit po? Delivery po, sagot ng lalaki. Anonymous po ang nagpadala. Libre po yan para sa inyo. Hindi makapaniwala si Elara. Sino no? Sino ang magpapadala sa kanila ng ganito? Naglalaro sa kanyang isipan ang mukha ni Marco. Ngunit agad niya itong itinaboy. Hindi. Imposible. Bakit naman gagawin yon ng isang taong nang iwan sa kanila? Pero ang mga bata, wow mama, ang ganda! Sigaw ni Atlas, hinahaplos ang makinis na steel ng kariton. Para po ba sa atin yan mama? Tanong ni Angelo. Ang mga mata ay nagniningning. Ang pagkamangha at tuwa sa mga mukha ng kanyang mga anak ang pumawi sa kanyang pagdududa. Hinayaan niya ang mga lalaki na ilagay ang kariton sa harap ng kanilang bahay. Bagamat nagtataka, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pasasalamat. Sino kaya ang nagpadala nito? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng mga anak na masayang nag-iikot sa bagong kariton. Sa loob ng kanyang sasakyan, nakita ni Marco ang lahat. Ang pagkabigla ni Elara, ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, at pagkatapos, ang bahagyang paglambot nito nang makita ang tuwa ng mga anak nila. Nakaramdam siya ng isang hapdi. Gusto niyang lumabas, yakapin ang kanyang mga anak, at sabihin kay Elara na siya ang nagpadala. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan niyang maging matiyaga. Kailangan niyang patunayan sa pamamagitan ng kanyang mga gagawa na nagbago na siya. Ilang gabi ang lumipas, naging abala ang pamilya sa kanilang bagong kariton. Mas marami silang nabebenta. Mas malaki ang kinikita. Ang mga bata ay mas masaya. Mas madali na para sa kanila ang pagtulak ng kariton. Isang hapon, pagkatapos ng klase, masayang naglalaro ang 6 na magkakapatid sa maliit na parke sa dulo ng kalsada habang inaayos ni Elara ang kanilang mga paninda. Habang naghahabulan, si Angelo, ang pinakamakulit sa 6, ay lumayo ng kaunti mula sa kanyang mga kapatid. Hinahabol ang isang paru-paro. Angelo, huwag kang lalayo, sigaw ni Astro. Pero huli na. Napalingon si Astro at nakita niyang wala na si Angelo. Napansin ni Elara ang biglang pagtahimik ng mga bata. Lumingon siya. Nasaan si Angelo? Nagtatakbuhan ang mga batang papalapit sa kanya. Ang mga mukha ay puno ng takot. Mama, nawawala po si Angelo, sigaw ni Apollo. Nalaglag ang hawak ni Elara. Ang puso niya ay tila yelo na biglang nabasag. Nalaglag ang hawak ni Elara na basahan. Ang kanyang puso ay tila yelo na biglang nabasag. Ano? Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig. Nasaan si Angelo? Nagtatakbuhan ang 5 batang papalapit sa kanya.
Ang mga mukha ay puno ng takot. Si Apollo, ang pinakayakin sa kanila, ay umiiyak na. Nawawala po si Angelo, Mama. Hinahabol niya po yung paru-paro. Tapos, tapos po, nawala na siya. Agad na tumakbo si Elara patungo sa parke. Ang kanyang mga paa ay tila lumilipad. Ang bawat hakbang ay puno ng matinding takot. Angelo! Angelo! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi na marinig. Ang kanyang mga anak ay sumunod sa kanya. Sabay-sabay na sumisigaw sa pangalan ng kapatid. Ngunit ang parke ay tahimik. Tanging ang tunog lamang ng kanilang mga tinig ang umalingaw-ngaw. Naglipa na ang mga tao sa parke, nagpapahangin, naglalakad-lakad. Ngunit walang nakapansin sa isang maliit na batang lalaki na nawawala. Napakaraming tao, napakalaki ng parke. Saan niya hahanapin ang kanyang anak? Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay tila isang malamig na kamay na humawak sa kanyang lalamunan. Nagsimula nang lumabo ang kanyang paningin sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Angelo, anak ko, Angelo. Oh. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, may biglang humawak sa kanyang braso. Elara, kumalma ka. Ang boses na yon na pinipilit niyang kalimutan. Marco, lumingon siya. Ang mga mata ay puno pa rin ng takot at galit. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka. Walang kang maitutulong. Ngunit hindi siya pinansin ni Marco. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit puno ng matinding pag-aalala. Saan siya nawala? Saang direksyon siya huling nakita? Doon, papunta sa mga puno. Sigaw ni Astro habang itinuturo ang kabilang dulo ng parke. Agad na kumilos si Marco. Okay, Angelo. Mga bata, saan pa siya pwedeng pumunta kung naglalaro siya? May paborito ba siyang lugar dito? Si Aster, ang mas tahimik na bata, ay nag-iisip. Minsan po nagtatago siya sa likod ng mga tindahan ng fishball, sir. Sabi niya po, doon po yung lugar ng mga secret agent niya. Mabilis na tumingin si Marco kay Elara. Elara, nasaan yung mga tindahan ng fishball? Nagdalawang isip si Elara, ngunit ang pag-aalala para kay Angelo ay mas matindi kaysa sa kanyang pagkamuhi. Itinuro niya ang isang bahagi ng parke na malapit sa isang kumpol ng maliliit na stall. Okay, mga bata, manatili kayo rito sa mama ninyo. Utos ni Marco. Ang kanyang tono ay may awtoridad na hindi niya kailanman narinig mula rito. Elara, manatili ka rito. Huwag kang gagawa ng ingay. Tatawagin ko ang pangalan niya. At tumakbo si Marco. Hindi tulad ng kanyang nagpapanik na paghahanap, si Marco ay kumilos ng organisado. Nagsimula siyang magtanong sa mga nagtitinda ng fishball at iba pang kakanin. May nakita ba kayong batang lalaki? 6 na taong gulang? Maliit, nakasuot ng asul na t-shirt? Bawat wala po na naririnig ni Elara ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Nagsimula na siyang lumuha ng tahimik. Ang mga bisig ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sarili. Ang kanyang anak, ang kanyang bituin, nawawala. Ilang minuto ang nakalipas na tila oras, biglang may narinig silang sigaw ni Marco. Angelo! Napalingon si Elara. Nakita niya si Marco na lumalabas mula sa likuran ng isang malaking tindahan at sa kanyang mga bisig, isang maliit na katawan ang mahigpit na nakayakap. Si Angelo. Umiiyak si Angelo. Ang mukha ay nakasubsob sa balikat ni Marco. Para kay Elara, ang oras ay tila bumagal. Ang pagtakbo ni Marco patungo sa kanila ay parang isang pelikula na lumilipad sa mabagal na paggalaw. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Marco, ang pagmamahal sa mga mata nito habang hinahaplos ang likod ng kanyang anak. Nang makalapit sila, agad na kinuha ni Elara si Angelo mula sa mga bisig ni Marco. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak habang umiiyak siya nang walang pigil. Anak ko, saan ka ba galing? Akala ko nawala ka na.
Sobra akong nag-alala. Mama, natakot po ako. Hikbi ni Angelo habang nakayakap ng mahigpit sa kanyang ina. Inalo ni Elara ang kanyang anak. Hinalikan ang buhok nito ng paulit-ulit. Nang medyo huminahon si Angelo, lumingon si Elara kay Marco. Nakatingin lang si Marco sa kanilang mag-ina. Ang mga mata ay puno ng emosyon na hindi kayang basahin ni Elara. Pag-aalala, kalungkutan, at pagmamahal o guni-guni niya lang iyon? Sa loob ng 7 taon, ang tanging alam ni Elara ay kamuhian si Marco. Ibaon ang sakit, kalimutan ang pagmamahal. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakikita niya ang kanyang anak, naligtas sa kanyang mga bisig dahil sa kanya. May kung anong bahagi ng kanyang pader ang biglang nagkalamat. Napahinga siya ng malalim, pilit na pinatitigas ang sarili. Kailangan niyang maging matatag para sa mga bata. Salamat, mahinang sabi ni Elara. Ang boses ay halos hindi marinig. Salamat. Salamat sa pagtulong mo. Iyon ang unang pagkakataon na sinabi ni Elara ang salitang iyon kay Marco pagkatapos ng 7 taon. Hindi ito puno ng puot. Hindi ito puno ng galit. Ito ay isang simpleng pasasalamat. Nagmumula sa isang lugar ng malalim na pagkabahala at kaginhawaan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Isang nga ngiti na halos hindi niya napansin. Isang namangiti na tila may dala ring hapdi. Okay lang, Elara, sagot ni Marco. Ang boses ay malumanay. Mga anak ko rin sila. Sa huling pahayag na yon, may kirot na naramdaman si Elara. Mga anak ko rin sila. Isang simpleng katotohanan na pilit niyang tinatalikuran sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, sa harap ng panganib na muntik nang mangyari, bumalik ang katotohanan yon, mas malinaw kaysa kailanman. Niyakap niya muli si Angelo, hinahayaan ang kanyang mga luha na dumaloy ng tahimik. Sa isang banda, galit pa rin siya kay Marco. Hindi niya makakalimutan ang sakit ng pag-iwan nito. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya rin maitatanggi ang kanyang ginawa. Iniligtas nito ang kanyang anak. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimulang magreklamo ang mga bata na gutom. Pinunasan ni Elara ang kanyang luha. Kailangan niyang maging matatag. Halika na mga anak, uwi na tayo, sabi niya. Habang naglalakad sila papalabas ng parke, sinubukan ni Elara na huwag lumingon kay Marco. Ngunit naramdaman niya ang presensya nito sa kanyang likuran. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanila. Isang bagay ang nagbago. Ang pader na itinayo niya ay may lamat na. At sa lamat na yon, may pumasok na katanungan. Posible pa ba? Nakatayo lang si Marco sa malayo, pinapanood ang pag-alis ni Elara at ng 6 na bata. Ang salitang salamat ni Elara ay tila isang mumunting apoy na unti-unting nagpapainit sa kanyang nanlamig na puso. Hindi ito ang init ng pagmamahal na minsan niyang naramdaman, kundi ang simula ng pag-asa, isang patak ng ulan sa isang mahabang tagtuyot para sa mga anak niya. Para sa kanilang kapakanan, nagawa ni Elara na bawasan ang galit niya sa kanya. Iyon ang kanyang pagkakataon. Pinahabol niya ang mga ito sa kanyang kotse. Dahan-dahan, sinisigurong hindi sila gaanong napapansin. Nang makauwi sila sa kanilang bahay, naghintay siya ng ilang sandali. Kinakabahan si Marco. Matapos ang lahat, sa loob ng 7 taon, ang mga salita ni Elara sa kanya ay puro galit at pagtataboy. Ngayon, iba na. May butas na ang pader. Bumaba siya sa sasakyan at dahan-dahang lumapit sa bahay ni Elara. Nakita niya ang bagong kariton sa labas. Ang gawa niya. Napangiti siya ng bahagya. Kumatok siya ng marahan sa pinto. Ilang segundo ang lumipas bago ito bumukas. Si Elara. Ang mga mata nito ay may halong pagtataka at pagkabahala, ngunit wala na ang matinding puot na naroon noon. Marco? Elara. Simula niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagmamakaawa. Gusto ko lang sana kayong ilibre ng hapunan bilang pasasalamat din sa akin sa pagtulong kay Angelo.
Nag-aalangan si Elara. Nakikita niya ang pagod sa mukha nito. At ang pagod na yon ay may karapatan. Hindi na kailangan, Marco. Sagot nito. Ngunit hindi na kasing tigas ng dati. Naiuwi mo na si Angelo. Sapat na yon. Pero gusto kong magpasalamat sa inyo dahil pinayagan mo akong tumulong. At ang mga bata, sigurado akong gutom na gutom sila pagkatapos ng lahat. Pilit ni Marco. Sa loob ng bahay narinig niya ang mga boses ng mga bata. Mama, sino po yan? Napabuntong hininga si Elara. Tumingin siya sa kanyang mga anak at pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Marco. Isang panandali ang pagdududa ang dumaan sa kanyang mukha. Bago niya sinagot, sige, pero sa isang simpleng kainan lang. Nakahinga ng maluwag si Marco. Salamat, Elara. Salamat. Dinala niya sila sa isang maliit na karinderya na malapit lang sa kanilang lugar. Hindi isang mamahaling restaurant, kundi isang lugar na pamilyar at komportable para sa kanila. Agad na nagliwanag ang mukha ng 6 na magkakapatid nang makita ang iba't ibang ulam sa display. Wow, Mama! Lechon kawali! Sigaw ni Atlas. At adobo, Mama. May extra rice po ba yan? Tanong naman ni Astro. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara habang pinapanood ang kanyang mga anak. Si Marco, sa kabilang banda, ay hindi mapigilang ngumiti ng totoo. Ito ang pamilyang pinangarap niya. Umupo sila sa isang mahabang mesa. Si Elara ay nasa isang dulo, si Marco ay nasa kabilang dulo, at ang 6 na bata ay nasa pagitan nila, na tila isang depensa. Sir, anong pangalan niyo po? Tanong ni Angelo, na mas matapang na ngayon. Marco? Sagot ni Marco. Ang boses ay malumanay. Ako si Marco. Marco? Parang pangalan po ng action star. Sabi ni Aries. Nagtawanan ang mga bata. Pati si Elara, bahagyang napangiti. Ang tunog ng tawanan ng kanyang mga anak ang tanging musikang gusto niyang marinig. Sir Marco, marunong po ba kayong magkwento ng bedtime story? Tanong ni Apollo. Nakangiti si Marco. Oo naman, alam ko ang kwento ng mga bayani. Sir Marco, kayo po ba ang papa namin? Ang inosenteng tanong ni Apollo ay parang kidlat na tumama sa gitna ng hapagkainan. Natigilan si Elara, nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang napatingin kay Marco. Ang ngiti sa mga labi ni Marco ay biglang nawala. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang matinding pagnanais na sagutin ang tanong. Para kay Marco, ang tanong na yon ay sumaksak sa kanyang puso. Gusto niyang sumagot ng oo. Gusto niyang yakapin ang mga bata at sabihing siya ang ama nila. Pero alam niyang masyado pang maaga. Hindi niya pwedeng lagpasan ang pader na itinayo ni Elara. Mga anak, malumanay na sabi ni Marco na tila ba ayaw niyang sakta ng kalooban ni Elara. Ako ang kaibigan ng mama ninyo. Isang sagot na hindi nagbigay ng kasiyahan kay Apollo, ngunit hindi rin niya ito kinontra. Ngunit ang pilit ng ngiti ni Elara ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Marco na tila sinusuri ang bawat salita at kilos nito. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto ng karinderya. Isang pamilyar na anino ang tumambad sa kanila. Aba, aba, aba! Isang matinis na boses ang umalingaw-ngaw. Mukhang may reunion dito at kasama pa ang mga pamangkin ko. Si Lorna, nakatayo ito sa may pintuan. Ang mga mata ay nakakrus sa kanilang lahat, lalo na kay Marco. Ang nangiti nito ay puno ng pang-uuyam. Ang masayang hapagkainan ay biglang nabalutan ng lamig. Ang tawanan ng mga bata ay biglang nawala. Ang mga inosenteng mukha ay napalitan ng pagtataka. Lumapit si Lorna sa kanilang mesa. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Marco. Hindi ka na talaga nakakahiya, Marco. Pagkatapos mong iwan ang kapatid ko at ang mga anak niya, may mukha ka pa ring lumabas kasama sila. Naging maputla ang mukha ni Elara. Alam niyang mangyayari ito. Ang galit ni Lorna
ay kasing init ng apoy. Ngunit hindi natakot si Marco. Tumayo siya, hinarap si Lorna. Ate Lorna, may karapatan ako rito. Karapatan? Sigaw ni Lorna. Lalong lumakas ang boses. Anong karapatan? Ang karapatang iwan ang pamilya mo? Ang karapatang maging duwag? Nagsimulang umiyak si Astro. Ang iba pang mga bata ay nakatingin kay Lorna. Hindi maintindihan ang mga nangyayari. Lumapit si Lorna sa mga bata, lumuhod, at hinawakan ang braso ni Angelo. Mga anak, huwag kayong maniwala sa kanya. Iniwan niya kayo. Iniwan niya ang mama ninyo. Isang araw, gagawin niya ulit yan. Nanginginig ang mga kamay ni Elara nang hilahin niya palayo si Lorna mula sa kanyang mga anak. Ang sigaw ni Lorna na, iniwan niya kayo, ay tila tumatagos sa tainga ng mga bata na ngayoy umiiyak na. Ate, tama na. Sigaw ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng galit at kahihiyan. Umalis ka na. Nagdudulot ka lang ng gulo. Nanlilisik ang mga mata ni Lorna. Gulo? Elara, pinoprotektahan lang kita sa ulol na yan. Sa tingin mo ba nagbago yan? Huwag kang magpauto. Ngunit bago pa makasagot si Elara, hinawakan ni Marco ang braso ni Lorna. Ate Lorna, umalis ka na. Ayokong maging bastos sa'yo, pero ginugulo mo ang mga bata. Sa lakas ng boses ni Marco, natigilan si Lorna. Tiningnan niya si Marco nang puno ng pagkamuhi at pagkatapos ay umirap at tuluyang lumabas ng karinderya. Nagbabanta ang tingin. Naiwan si Elara, Marco at ang 6 na umiiyak na bata. Agad na niyakap ni Elara ang kanyang mga anak. Shhh! Tama na mga anak. Okay lang. Wala yon. Si tita lang yon. Pag-aalo niya, bagamat ang kanyang puso ay nanlalambot. Si Marco, tahimik na nakatayo, ay nakita niya ang pagkabahala sa mukha nito. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumapit sa mga bata. Lumuhod siya sa kanilang harapan. Mga bata, huwag kayong maniwala sa sinasabi ni tita ninyo. Malumanay na sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko kayo iniwan. Hindi ko kayo iiwan. May dahilan kung bakit ako umalis noon at ipapaliwanag ko yun sa inyo kapag handa na ang mama ninyo. Isang titig ang ibinigay ni Elara kay Marco. Puno ng pagdududa. Ngunit sa mga mata ni Marco, nakita niya ang isang bagay na pamilyar. Ang sinseridad na minsan niyang minahal. Sir Marco? Sabi ni Angelo. Totoo po bang hindi niyo kami iiwan? Hindi. Hindi ko kayo iiwan. Sagot ni Marco at hinawakan niya ang kamay ni Angelo. Sa sandaling iyon, isang bahagyang kirot ang naramdaman ni Elara. Ang kamay ni Marco, ang parehong kamay na minsan niyang hinawakan, ang parehong kamay na minsan niyang pinaniwalaan. Nang makauwi sila, ang bahay ay tahimik. Ang mga bata ay nakatulog na, pagod sa emosyonal na kaguluhan. Marco? Sabi ni Elara. Nakaupo sila sa labas, sa may balkonahe. Elara, sagot niya. Gusto kong malaman ang totoo, sabi ni Elara, tumingin ng diretso sa mga mata ni Marco. Gusto kong malaman ang dahilan kung bakit mo kami iniwan. Napabuntong hininga si Marco. Sa totoo lang, Elara, mahirap ipaliwanag, pero alam kong hindi ka maniniwala kung sasabihin ko. Kung gayon, patunayan mo. Iyon ang simula. Kinabukasan, maaga pa, nagising si Elara at nakita niya si Marco sa labas ng bahay, may dalang mga gamit. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Gusto ko sana na gawin nating mas maganda at mas matibay ang kariton ninyo. Sagot ni Marco, may daladalang mga tabla at pintura. Gusto kong bumuo ng isang bagay kasama ka at ang mga bata. Isang proyekto ng pamilya. Nag-aalangan si Elara, ngunit nakita niya ang sigasig sa mga mata ni Marco at sa kanyang sarili, naisip niya, bakit hindi? Ito ang pagkakataon niyang patunayan
ang kanyang sarili. Kinaumagahan, nang magising ang mga bata, nagulat sila nang makita si Marco na kasama si mama nila, naglilinis at nag-aayos ng mga gamit sa labas. "Sir Marco," sigaw ni Atlas. "Magandang umaga, mga bata." Masayang bati ni Marco. "Gusto niyo bang tumulong sa atin sa pagbuo ng ating bagong tindahan?" Agad na sumang-ayon ang mga bata. At doon nagsimula ang kanilang proyekto. Sa loob ng ilang araw, ang bakuran nila ay naging isang workshop. Si Marco ang nagtuturo, si Elara ang nagpaplano, at ang 6 na bata ang kanilang masisiglang katulong. Pininturahan nila ang mga kahoy ng iba't ibang kulay. Idinikit nila ang mga disenyo na ginawa ng mga bata. Si Angelo ang taga-sukat, si Apollo ang taga-abot ng martilyo, si Aster ang taga-disenyo ng logo, si Aries ang taga-kulay, si Astro ang taga-linis, at si Atlas ang taga-pahid ng pandikit. Sa bawat tawa ng mga bata, sa bawat ngiti ni Marco, isang hibla ng yelo sa puso ni Elara ang unti-unting natutunaw. Nakita niya ang Marco na minsan niyang minahal, ang masipag, ang mapagmahal, ang masayahin. Isang gabi, matapos matulog ang mga bata, naiwan si Elara at Marco sa labas. Pinagmamasdan ang halos tapos ng tindahan. "Naalala mo ba noon?" Mahinang sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay tila isang bulungo. "Dati, kapag may sira ang bahay natin, ikaw ang gumagawa. Ang galing mo talaga." Ngumiti si Marco. "Naalala ko, ginagawa ko ang lahat para sa'yo." Naging tahimik sila. Naramdaman ni Elara ang bigat ng nakaraan sa kanilang pagitan. "Ang dami kong tanong, Marco," sabi ni Elara. Ang mga mata ay nakatitig sa kalangitan. "Ang daming bakit. Bakit mo kami iniwan? Bakit walang paalam? Bakit?" Hindi siya natapos. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Isang simpleng haplos, pero sapat na yon para magpadala ng kuryente sa kanyang katawan. Isang pamilyar na kuryente na akala niya ay matagal nang patay. "Elara," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. "Kung ano man ang naisip mong dahilan, hindi yon totoo. May mas malalim na dahilan. At hindi ko pa kayang sabihin sa iyo ang lahat. Pero isang araw ipapaliwanag ko ang lahat. Handa akong maghintay hanggang sa araw na handa kang makinig." Habang nakatingin si Elara sa kanyang kamay na hawak ni Marco, nakaramdam siya ng matinding pagkalito. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang ibalik ang tiwala. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay napakatindi pa rin. Kinabukasan, habang nag-aayos si Marco ng ilang huling detalye sa tindahan, may isang tawag siyang natanggap sa kanyang cellphone. Ito ay mula sa kanyang dating kasosyo sa negosyo, si Leo. "Marco, nasaan ka ba? Kailangan kitang makausap. Malaki ang problema natin. Ang kumpanya, nasa bingit na ng pagkalugi." Biglang nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ang lahat ng pag-asa na unti-unting nabuo niya ay tila gumuho. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Marco. Ang lahat ng pag-asa na unti-unting nabuo niya sa pagiging malapit kina Elara at sa mga bata ay tila gumuho. Ang boses ni Leo sa kabilang linya na nagsasabing, ang kumpanya, nasa bingit na ng pagkalugi, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pinulot niya ang cellphone, ang kamay niya'y nanginginig. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ito maaaring mangyari ngayon. Ngayon na, unti-unti nang bumubukas ang pinto para sa kanya. Ngayon na nakakaramdam na siya ng pag-asa. Lumayo siya kay Elara, pumasok sa kanilang bagong tindahan na halos tapos na at sinubukang kausapin si Leo ng mas mahinahon. "Ano bang nangyayari, Leo?" tanong niya. Ang boses ay bahagyang bumubulong para hindi marinig ni Elara na nasa labas. "Marco, ang project sa Dubai. Biglang nag-pull out ang investors. Tapos may bigla ring lumabas na kaso ng breach of contract na akala natin na ayos na. Ang bilis ng pangyayari," paliwanag ni Leo.
Ang boses ay puno ng pagkabahala. Kailangan natin ng malaking halaga para matakpan ang mga utang at makaiwas sa tuluyang pagkalugi. Napahilamos ng muka si Marco. Gaano kalaki? Milyones, Marco. At kailangan natin agad. Bukas, magpupulong ang board. Hindi ko alam kung kakayanin pa natin. Pinilit ni Marco na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Sige Leo, gagawan ko ng paraan. Hintayin mo ako dyan. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Marco ay biglang umurong ang kanyang tiyan. Bumalik ang lahat ng takot na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang pakiramdam ng pagiging walang magawa. Ang pakiramdam ng pagiging isang bigo. Lumabas siya ng tindahan, pilit na ngumiti kay Elara at sa mga bata na masayang naglilinis ng mga lalagyan ng gulay. Mama, tingnan mo, ang ganda ng tindahan natin, sigaw ni Apollo. Salamat kay Sir Marco mga anak, sabi ni Elara, isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit napansin niya ang biglang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kanyang mga mata ay tila malayo, puno ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Okay ka lang, Marco? Tanong ni Elara. Mabilis na napatingin si Marco, pilit na pinipigilan ang kanyang pagkabalisa. Oo, Elara, ayos lang ako. May kaunti lang na problema sa negosyo. Pero huwag kang mag-alala. Maaayos din yan. Hindi gaanong kumbinsido si Elara, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Kilala niya ang pakiramdam na may tinatago. At alam niyang may tinatago si Marco. Buong maghapon, palihim na may mga tawag si Marco sa kanyang cellphone. Lumalayo siya. Sinisigurong walang makakarinig. Kinakausap niya ang mga kaibigan, mga dating kasosyo. Sinusubukang makahanap ng pondo. Ang bawat "Sorry, Marco" na naririnig niya ay tila isang malaking pako na tumutusok sa kanyang pag-asa. Hindi alam ni Marco, ngunit ang lahat ng kanyang palihim na kilos ay hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Lorna. Naglalakad si Lorna sa tapat ng bahay ni na Elara. Kunwari ay papunta sa tindahan ng kape. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Marco, na nakaupo sa isang sulok, kinakausap ang telepono, na tila ba ang buhay niya ang nakasalalay sa bawat salita. Narinig niya ang ilang salita mula kay Marco. Kumpanya, problema, pagkalugi, pera. Agad na gumana ang utak ni Lorna. Isang ngiti ng pananagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinabukasan, habang nag-aayos si Elara ng kanyang mga paninda sa bagong tindahan, dumating si Lorna, may daladalang 2 tasa ng kape. Magandang umaga kapatid, sabi ni Lorna. Ang boses ay malambing. Malambing na may bahid ng pagmamalasakit. Dinalhan kita ng kape. Alam kong pagod ka sa pag-aayos ng tindahan. Nagtataka si Elara. Bihira si Lorna maging ganito. Salamat ate. Umupo si Lorna sa isang upuan na nasa tabi ng tindahan. Alam mo Elara, nag-aalala ako sa'yo. Bakit naman ate? Si Marco, sabi ni Lorna pabulong. Nakita ko siya kagabi at narinig ko ang mga pinag-uusapan nila. Puro utang, puro pagkalugi. Napahawak si Elara sa kanyang dibdib. Ang pagdududa na naramdaman niya kagabi ay biglang bumalik, mas matindi ngayon. Kaya ko ngang sabihin na ang kumpanya niya malapit ng malugi. Kung hindi pa nga lugi na, pagpapatuloy ni Lorna, ang boses ay puno ng pakikiramay. Kaya pala bigla siyang bumalik Elara. Hindi para sa'yo o sa mga bata, kundi para sa pera. Naramdaman ni Elara ang paglamig ng kanyang dugo. Ang lahat ng tiwala na unti-unti niyang binubuo kay Marco ay tila biglang gumuho. Para sa pera? Mahinang tanong ni Elara. Oo, malamang. Narinig niya ang tungkol sa lupa ni Lolo. Malamang. Gusto niyang kunin ang lupa at ang mga bata para may magamit siya para sa kanyang mga utang. Matanda na ako sa ganyang modus, Elara. Huwag kang magpauto. Tumingin si Elara sa kanyang mga anak na masayang naglalaro sa loob ng bagong tindahan. Ang mga bata,
ang kanyang lahat. Kung totoo ang sinasabi ni Lorna, kung niloloko lang siya ni Marco, isang matinding galit ang unti-unting kumalat sa kanyang sistema. Hindi siya papayag. Hindi niya hahayaan na saktan muli ni Marco ang kanyang pamilya. Gabi na at pinagmamasdan ni Elara si Marco habang naglilinis ito ng mga kagamitan sa tindahan. Ang mga salita ni Lorna ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang malakas na ingay na hindi niya kayang pigilan. Marco! Tawag niya. Ang boses ay malamig. Napatigil si Marco. Lumingon sa kanya. May bahagyang nangiti sa mga labi. Bakit, Elara? May kailangan ka? Tumingin si Elara ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay puno ng pagdududa at sakit. May itinatago ka ba sa akin, Marco? Tanong niya. Ang bawat salita ay may dalang bigat. Totoo ba na may problema ka sa kumpanya? Totoo ba na malapit ka ng malugi? Biglang nagbago ang mukha ni Marco. Ang nangiti ay nawala. Napalitan ng pagkabahala at isang bahagyang takot. Ayaw niyang mag-alala si Elara. Ayaw niyang makita nitong muli siyang bigo. Wala, Elara, sagot ni Marco. Pilit na pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Maayos ang lahat. Ngunit sa mga mata ni Elara, nakita niya ang isang bakas ng kasinungalingan. Kinabukasan, bitbit ni Elara ang selyadong sobre mula sa law firm. Ang puso niya'y balisa. Ang mga salita ni Marco kagabi, wala, Elara, maayos ang lahat, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng mga babala ni Lorna. Sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang puso ay nananabik na maniwala kay Marco, ngunit ang kanyang isipan ay pilit na ipinaalala sa kanya ang sakit ng nakaraan at ang kasinungalingan sa mga mata nito. Nagpabili siya ng gamot sa ubo para sa isa sa mga bata at nagpanggap na pupunta sa palengke. Ngunit ang totoo, papunta siya sa law office na nakasulat sa liham. Hindi siya nagkwento kay Lorna. Matapos ang lahat ng sinabi nito, may kung anong bahagi niya ang nagsasabi sa kanya na mag-ingat. Ang opisina ng mga abogado ay matatagpuan sa isang mataas na gusali sa Makati, isang malaking kaibahan sa maingay at abalang barangay Pag-asa. Ang marmol na sahig, ang tahimik na aircon, ang amoy ng kape at bagong papel. Lahat ay nagbigay kay Elara ng pakiramdam ng pagiging maliit at kinakabahan. Magandang umaga po. Bati ng isang receptionist na nakasuot ng formal na kasuotan. May appointment po kayo? Ako po si Elara Reyes, sagot niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. May liham po ako mula sa inyo. Agad nang ngumiti ang receptionist. Binibining Reyes. Halika po. Kanina pa po kayo hinihintay ni Attorney De La Cruz at ni Mrs. Tanaka. Mrs. Tanaka? Nagtaka si Elara. Wala siyang kilalang Tanaka. Dinala siya ng receptionist sa isang malaking conference room. Nakaupo sa mahabang mesa ang isang matandang babaeng Hapones na may puting buhok na maayos na nakaipit. Katabi nito, ang isang lalaking nakasuit na sa tingin ni Elara ay si Attorney De La Cruz. Magandang umaga. Binibining Reyes, bati ni Attorney De La Cruz, tumayo at inabot ang kanyang kamay. Salamat at nakarating kayo. Ako po si Attorney De La Cruz. Magandang umaga po, sagot ni Elara. Nanginginig ang mga kamay habang nakikipagkamay. At ito naman po si Mrs. Akiko Tanaka, pakilala ng abogado. Ngumiti si Mrs. Tanaka, isang mainit at mabait na ngiti. Pakiusap. Umupo kayo, Binibini. Umupo si Elara. Pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang sa lugar na yon. Binibining Reyes, simula ni Attorney De La Cruz, alam kong nagtataka kayo kung bakit kayo narito. Ito po ay tungkol sa ari-arian ng inyong lolo, si G. Alfonso Reyes. Tumango si Elara. Nabanggit po iyon sa liham. Ang inyong lolo po ay isang bayani, sabi ni Mrs. Tanaka. Ang boses ay malumanay at may bahid ng kalungkutan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, iniligtas niya ang buhay ng aking ama. Isang sundalong Hapones
na naiwan sa likod. Inalagaan niya ang aking ama, itinago sa mga kaaway, at binigyan ng pagkain hanggang sa makabalik ito sa Japan. Nagulat si Elara. Wala siyang alam tungkol sa kwentong ito. Ang kanyang lolo ay isang simpleng magsasaka lamang sa kanyang alaala. Ang aking ama ay laging nagpapasalamat sa inyong lolo. At bago siya pumanaw, ipinamanang niya sa akin ang misyon na ibalik ang utang na loob. Alam kong mahalaga sa inyong lolo ang lupa niya. Kaya binili namin ito, taon-taon, sa mga magkakapatid, para lang mapanatili ito sa inyong pamilya. May kinuha si Mrs. Tanaka sa kanyang handbag, isang luma at dilaw na sobre. Ito ang liham ng inyong lolo. Sabi nito, inabot kay Elara. Isinulat niya ito bago siya pumanaw. Nais niyang ipamana ang lupa sa inyo, sa kanyang paboritong apo, at sa mga magiging anak ninyo. Nais din niya na ang anumang negosyong itatayo ninyo sa lupaing ito ay magdala ng pag-asa at liwanag sa inyong komunidad, tulad ng ginawa niya noon. Nanginginig ang mga kamay ni Elara habang kinukuha ang liham. Ang kanyang mga mata ay nanlabo na sa mga luha. Ang sulat kamay ng kanyang lolo. Ang bawat salita ay tila bumubuhay sa kanya. Isang pagmamahal na akala niya ay matagal nang nawala. Anak ko, Elara, alam kong mabubuhay ka ng may pagmamahal. Ikaw ang liwanag ng pamilya. Ipinapamana ko sa iyo ang lupang ito, kasama ang pag-asang makita kang masaya at matagumpay kasama ang iyong mga anak. Gamitin mo ito upang makatulong sa iba, tulad ng pagtulong ko sa aking kaibigan. Kaya po Binibining Reyes, sabi ni Attorney De La Cruz na ibinalik si Elara sa kasalukuyan. Kayo po ang tanging legal na tagapagmana ng lupain na ito, kasama ang karapatang magpatakbo ng negosyo doon. At bukod pa rito, nais ni Mrs. Tanaka na ibahagi sa inyo ang kanyang mga negosyo upang matulungan kayo sa pagsisimula ng inyong mga pangarap. Isang malaking shock ang naramdaman ni Elara. Hindi niya ito inaasahan. Ang lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagod, biglang may liwanag. Attorney De La Cruz, sabi ni Elara, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Mayroon po ba sa pamilya namin ang nakakaalam tungkol dito? Tungkol sa diwasiyat ni Lolo? Ngumiti si Attorney De La Cruz, isang nangiti na may halong pag-aalangan. Sa totoo lang po, Binibini, oo. Mayroon kaming ipinadalang abiso sa isang miyembro ng inyong pamilya, 7 taon na ang nakalipas. Ito po ay isang standard procedure namin. Sa katunayan, binigyan pa nga namin ng kopya ng diwasiyat na ito. Sino po? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Nagtinginan si Attorney De La Cruz at si Mrs. Tanaka. Pagkatapos, huminga ng malalim ang abogado. Ang ate ninyo, sabi ni Attorney De La Cruz. Ang boses ay malinaw at matatag. Sige nga Lorna. Hawak ni Elara ang selyadong kopya ng diwasiyat ni Lolo Alfonso. Ang isip niya'y tila isang sirang plaka na paulit-ulit na naglalaro ng ang ate ninyo. Sige nga Lorna. Ang mga salita ni Attorney De La Cruz ay umalingaw-ngaw sa kanyang utak. 7 taon na. 7 taon nang alam ni Lorna. 7 taon na siyang niloloko. Ang taxi na sinasakyan niya ay tila bumagal ang takbo. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat ay hindi niya maramdaman. Manhid siya. Ang pakiramdam na dinaya at pinagtaksilan ay kumakalat sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit gagawin ito ng sarili niyang ate? Nang makauwi siya sa Barangay Pag-asa, nakita niya si Lorna na nakikipagkwentuhan sa ilang kapitbahay malapit sa kanilang tindahan. May malaking nanangiti sa labi ni Lorna na tila ba walang nangyaring masama. Ang tanawin na yun ay nagpaalab ng galit sa puso ni Elara. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pait, ay biglang nagtipon-tipon at sumabog. Lumapit si Elara. Ang mga paa niya'y mabigat.
ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ate Lorna, malamig niyang tawag, na tila isang bulong na hindi naririnig. Napalingon si Lorna, ang ngiti ay nanatili sa kanyang mga labi. O Elara, napakainit ng panahon ano? Bagay na bagay sa kape na dinala ko sa'yo kanina. Hindi kumibo si Elara. Tiningnan niya ang mga kapitbahay na nakikinig sa kanila. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Lorna. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Pwede ba tayong mag-usap, ate? Kayo lang po, sabi ni Elara. Ang bawat salita ay may dalang bigat. Nagulat ang mga kapitbahay. Nakita nila ang seryosong mukha ni Elara, isang mukhang bihirang nilang makita. Agad silang nagpaalam at umalis, naiwan si Elara at Lorna na magkaharap. Nagbago ang mukha ni Lorna, nawala ang matamis na ngiti, napalitan ng isang pagdududa. Anong problema, Elara? Hindi nagsalita si Elara. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang kopya ng Diwa Siyat ni Lolo Alfonso mula sa kanyang bag at ipinakita kay Lorna. Nanlaki ang mga mata ni Lorna, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tila nakakita ng multo. Ano yan? Mahinang tanong ni Lorna, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Alam mo kung ano yan, ate, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay matatag. Dahil 7 taon na, ang nakalipas ng una kang makatanggap ng kopya nito. Tama ba, Ate Lorna? Biglang nag-iba ang anyo ni Lorna. Ang pagkagulat ay napalitan ng galit at pagkatapos ay isang mapait na ngiti. So nalaman mo na rin pala? Tsits, akala ko ba matalino ka? Ang tagal mong nabulagan, kapatid. Ang pag-amin ni Lorna ay parang isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa puso ni Elara. Ang lahat ng panloloko, lahat ng kasinungalingan ay biglang nagkaroon ng katotohanan. Bakit, ate? Tanong ni Elara. Ang luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Bakit mo ginawa ito? Bakit mo itinago ang lupa ni Lolo? Ito ang pangarap niya para sa akin. Nagsimulang tumawa si Lorna, isang tawa na walang kapatawaran. Pangarap? Pangarap para sa'yo? Bakit? Bakit laging ikaw, Elara? Bakit laging ikaw ang paborito? Ikaw ang maganda. Ikaw ang mabait. Ikaw ang laging pinupuri ni Mama at Papa. Maski si Lolo. Anong meron ka na wala ako? Ang bawat salita ni Lorna ay puno ng inggit at puot. Hindi makapaniwala si Elara sa kanyang naririnig. Ang kanyang ate. Ang ate na minahal niya. Ang ate na pinagkatiwalaan niya. Akala mo ba hindi ko nakikita? Patuloy ni Lorna, ang kanyang boses ay lalong lumalakas. Pinipilit mong maging mabait, pero sa loob-loob mo, alam mong mas mahusay ka sa akin. Kaya kinuha ko ang lupa. Akin yan. Hindi ka nararapat sa kahit ano, lalo na sa lupa na yan. Pero ang mga bata, ate, pagmamakaawa ni Elara, hindi mo man lang ba naisip ang mga pamangkin mo? Ang mga anak ko? Umirap si Lorna. Mga anak? Ni wala ngang ama. Ang aga mong nagkaanak tapos iniwan ka lang. Akala mo ba hindi ako nakaramdam ng pagkapahiya dahil sa'yo? Na ang kapatid ko, hindi maayos ang buhay? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lorna. Hindi niya sinasadya. Ang galit ay biglang sumiklab sa loob ni Elara. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Sigaw ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Huwag mong idamay ang mga anak ko. Hindi mo sila karapat-dapat. Ang mukha ni Lorna ay namula sa galit. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Ganyan ka, Elara. Ginagamit mo ang mga bata para magpabida, para magpaawa. Pero alam mo ba, hindi ka talaga mabait. Hindi mo to deserve. Walang-wala ka. Lumapit si Lorna kay Elara. Ang mga mata nito'y halos lumabas sa galit. At alam mo ba? Sigaw ni Lorna, ang kanyang huling mga salita ay puno ng matinding puot. Ako rin ang dahilan kung bakit iniwan ka ni Marco. Biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Elara. Ang hangin
ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang lahat ng ingay sa paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Lorna na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang dahilan kung bakit kami iniwan ni Marco. Ito pala ang sikreto. Ang mga salita ni Lorna ay umalingaw-ngaw sa hangin. Mas malakas pa sa malakas na sampal na ibinigay ni Elara. Ako rin ang dahilan kung bakit iniwan ka ni Marco. Natigilan si Elara. Ang lahat ng galit, sakit, at pagkabigla ay tila biglang naglaho, napalitan ng isang nakakamanhid na kawalan. Tinitigan niya si Lorna, hindi makapaniwala. Ang ate niya, ang taong pinagkatiwalaan niya. Anong ibig mong sabihin? Mahina niyang tanong. Ang boses ay tila isang bulong. Nagtaas ng kilay si Lorna, isang ngamong ngiti ng pagtatagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Simple lang kapatid, pinakita ko sa kanya ang ebidensya na niloloko mo siya. Mga litrato, mga kwento, madali siyang naniwala. Ang duwag na yon, isang salita lang, tumakbo na. Hindi makapaniwala si Elara. Ang kanyang isipan ay pilit na nilalabanan ang mga salita ni Lorna. Imposible, hindi ito totoo. Pero ang paraan ng pagtawa ni Lorna, ang kislap sa kanyang mga mata, ang matinding inggit na bumabalot sa kanyang muka, lahat ng yon ay nagpapatunay na nagsasabi siya ng totoo. Pinagmukha kitang masama sa kanya, na may iba ka, na baka hindi niya nga ama ang mga dinadala mo. Patuloy ni Lorna, ang bawat salita ay tumutusok sa puso ni Elara. At sa sobrang sakit niya, tumakbo siya. Sino ngayon ang kawawa? Ikaw pa rin. Para kay Elara, gumuho ang kanyang mundo. Hindi lang ang lupa ni Lolo ang itinago ni Lorna, kundi ang buong katotohanan ng kanyang nakaraan. Ang 7 taon ng sakit at pag-iisa ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Niloko siya. Hindi lang ni Marco, kundi ng sarili niyang ate. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Ang lahat ng kanyang lakas, ang lahat ng kanyang pagtitiis ay biglang nawala. Nagsimulang umikot ang mundo sa paligid niya. Elara, Mama! Narinig niya ang boses ng kanyang mga anak. Lumabas ang 6 na magkakapatid mula sa tindahan, nababahala sa nakikita nila. Tama na ate, bulong ni Elara, ngunit masyado nang mahina ang kanyang boses. Naglakad palayo si Lorna, ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa hangin, isang tunog ng pananagumpay at paghihiganti. Yan ang napapala ng mga mapagpanggap na mabait. Huwag kang mag-alala, Elara. Marami pa akong naihanda para sa'yo. Nang tuluyang mawala si Lorna sa paningin, napaupo si Elara sa semento. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Nagsimula siyang umiyak, isang tahimik at matinding pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sakit. Ang sakit ng pagtataksil, ang sakit ng panloloko. Mama, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Angelo, lumalapit sa kanya. Wala anak, hikbi ni Elara. Wala ato. Ngunit hindi pa rito natatapos ang bangungot. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang kakaibang numero. Pilit niya itong sinagot. Ang boses ay garalgal. Hello? Elara, si Aling Nena ito. Ang boses ng kanyang kapitbahay ay puno ng pag-aalala. Nabalitaan mo na ba? Ang kumpanya raw ni Marco, lugi na. Nagdeklara na ng bankruptcy. Nakita ko nga sa TV kanina. Punong-puno ng pulis at abogado sa office nila. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Elara. Para kay Elara, iyon na ang huling patak. Ang huling pako sa kanyang puso. Ang mga babala ni Lorna. Ang kasinungalingan ni Marco kagabi. Ang bigla nitong pagbabalik. Ang lahat ng ito ay bumalik sa kanya ng sabay-sabay. Niloko siya ni Marco ulit. Hindi lang ang kanyang puso, kundi pati na rin ang kanyang pag-asa, ang kanyang tiwala. Si Marco, ang taong kinasusuklamanan niya, ang taong unti-unti niyang pinapatawad, ay niloko siya
paulit-ulit. Gusto niya lang ng pera. Gusto niya lang gamitin ang mga bata. Mama! Sigaw ng mga bata. Niyayakap siya. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na hakbang ang narinig niya. Si Marco. Lumapit ito. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Elara, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? May ginawa ba si Lorna sa'yo? Tumayo si Elara. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit. Umalis ka na, Marco. Natigilan si Marco. Ano? Elara, pakiusap. Pakinggan mo ako. Sinabi ko, umalis ka na. Sigaw ni Elara. Ang boses ay puno ng pait. Hindi ka na kailangan dito. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang totoo mong pakay. Ang kumpanya mo, lugi na. Tama ba? Kaya ka bumalik para kuhanin ang mga bata at ang lupa ni Lolo. Hindi ba? Napailing si Marco. Hindi, Elara. Hindi yan ang totoo. May dahilan. Wala. Wala nang dahilan. Sigaw ni Elara. Ang luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Manloloko ka. Iniwan mo na kami noon at gusto mo ulit gawin ngayon. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik. Nanginig ang mga labi ni Marco. Nakita niya ang matinding pagkadismaya at sakit sa mga mata ni Elara. Ito na. Nawala na ang lahat. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay biglang nawalang parang bula. Dahan-dahan siyang umatras. Hindi na siya lumaban. Walang saysay. Ang lahat ng pag-asa ay nawala. Paglabas niya ng bahay, bumuhos ang malakas na ulan. Bumagsak ang bawat patak sa kanyang ulo, tulad ng pagbagsak ng kanyang mundo. Tumayo siya sa labas, basang-basa, nakatitig sa pintuan na isinaara ni Elara sa kanyang harapan. Ang kanyang puso ay nadurog. Nawala na niya ang lahat. Sa loob ng bahay niyakap ni Elara ang kanyang mga anak. Umiiyak ng walang tigil. Ang kanyang puso ay parang pinunit-punit. Ang sakit na naramdaman niya 7 taon na ang nakalipas ay biglang bumalik. Mas matindi, mas nakakapanakit. Ang kanyang pader ay gumuho. Ngunit hindi para sa pagmamahal, kundi para sa sakit at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng gabing puno ng luha at kirot, nagising si Elara na may namamagang mga mata at mabigat na puso. Ang ulan kagabi ay tila sumama sa kanyang pag-iyak at ngayon, ang kalangitan ay malungkot pa rin. Nagtataka ang mga bata. Ang mama nila ay tahimik. Hindi tulad ng dati. Niyakap sila ni Elara ng mahigpit. Pilit ng ngumingiti. Ngunit alam niyang hindi niya kayang itago ang kanyang sakit. Mama, hindi na po ba babalik si Sir Marco? Tanong ni Apollo. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Kahapon, napakasaya pa nilang kasama si Marco sa pagtatayo ng tindahan. Napatingin si Elara sa labas ng bintana, sa tindahan na pinagtulungan nilang buuin. Ang bawat kahoy na pininturahan, bawat pako na ipinukpok ay may alala ni Marco. Ang mga bata ay masaya kapag kasama niya. Nakikita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Marco tuwing pinagmamasdan nito ang mga bata. Tama nga ba ang desisyon niya kagabi? Ang lahat ng sinabi ni Lorna at ang balita tungkol sa kumpanya ni Marco, sapat na ba iyon para tuluyan niya itong itakwil? Niyakap ni Atlas ang kanyang braso. Gusto ko po si Sir Marco, Mama. Mabait po siya. Ang inosenteng mga salita ng kanyang mga anak ay parang maliliit na bukal na unti-unting nagpapahilom sa kanyang manhid na puso. Kung si Marco ay totoo ngang manloloko at masamang tao, bakit niya ipagpagamot ang isa sa mga bata na nilagnat noong 1 linggo? Bakit niya sila ililibre ng pagkain? Bakit niya tutulungang buuin ang tindahan nang walang hinihinging kapalit? Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang bagay. Isang maliit na kahon na nakita niya sa ilalim ng bag ng kanyang mga grocery pagka-uwi niya mula sa law office. Hindi niya iyon napansin kagabi
Dahil sa gulo ng kanyang isipan, pinuntahan niya ang bag at doon nga, nakita niya ang isang maliit na brown na kahon. May ribbon. Hindi niya ito napansin nang buksan niya ang grocery bag. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may isang luma at kupas na photo album. Ang album na ito. Ito ang photo album na pinagtulungan nilang buuin ni Marco noon bago pa man siya umalis. Nandoon ang mga litrato nila nung magkasintahan pa sila. Ang mga ngiti nilang puno ng pag-asa. Ang mga pangarap na binuo nila nang magkasama. Sa ilalim ng album, may isang maliit na card. Ang sulat kamay ni Marco, para sa'yo, Elara. Sana ay maalala mo na ang pagmamahal ko sa'yo ay totoo noon at totoo pa rin ngayon. Ang lahat ng ginawa ko ay para lang sa'yo at sa ating mga anak. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Nanlamig si Elara. Ang lahat ng kasinungalingan ni Lorna ay biglang nagkaroon ng malaking butas. Bakit niya ibabalik ang album na ito? Bakit niya maglalagay ng ganyang mensahe kung totoo ngang masama ang kanyang hangarin? Ang pagdududa ay napalitan ng isang matinding pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Hindi lang ang version ni Lorna, hindi lang ang version ng chismis. Kinuha niya ang cellphone at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang numero. Ang numero ng dating kasosyo ni Marco. Si Leo, ang taong tumawag sa kanya kagabi, ang taong nagbigay sa kanya ng balita tungkol sa pagkalugi ng kumpanya ni Marco. Isang matagal na ring ang lumipas bago sinagot ni Leo ang kanyang tawag. Hello. Hello po. Si Elara po ito. Ang kaibigan po ni Marco. May bahagyang katahimikan sa kabilang linya. Elara, bakit ka napatawag? Gusto ko lang po sanang itanong. Tungkol po sa kumpanya ni Marco. Totoo po ba ang balitang nalugi na kayo? Napabuntong hininga si Leo. Totoo, Elara, nalugi na. Pero hindi mo alam ang buong kwento. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elara. Anong buong kwento po? Nagsimulang magkwento si Leo. Tungkol sa proyektong na-pull out, tungkol sa kaso, at tungkol sa isang napakahalagang desisyon na ginawa ni Marco. Hindi sana malulugi ang kumpanya, Elara? Sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Kung hindi ipinagbili ni Marco ang lahat ng kanyang shares, ginawa niya yon para matulungan ang kumpanya kong makabangon mula sa utang, para masigurado niya na may trabaho pa rin ang lahat ng empleyado namin. Nanlaki ang mga mata ni Elara. Ano? Huwag kang magugulat, Elara. Matagal nang magkaibigan kami ni Marco. Alam kong may pinagdaanan kayong dalawa. Pero si Marco, kahit kailan, hindi yan naging masamang tao. Ang kumpanya niya, isinakripisyo niya yon para sa akin, sa kaibigan niya. Pinili niya ang pagkakaibigan at karangalan kaysa sa pera. At para daw may maiwan siya para sa pamilya niya kung sakali. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Elara. Ang kanyang mundo ay biglang bumaliktad. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay biglang naglaho. Ang dahilan ng pagkalugi ng kumpanya ni Marco ay hindi dahil sa pagiging walang silbi nito, kundi dahil sa kanyang kabutihan. Isinakripisyo niya ang lahat para sa kanyang kaibigan at para sa pamilya niya, mga pamilya niya, sila. Sa mga sandaling iyon, isang matinding pagsisisi ang bumalot kay Elara. Naging mapusok siya, naging mapanghusga, naging bulag. Muli siyang napatingin sa photo album, sa mga ngiti ni Marco noon. Ang lahat ng kasinungalingan ni Lorna ay biglang luminaw. At ang lahat ng katotohanan tungkol kay Marco ay biglang sumikat. Kailangan niyang hanapin si Marco. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang magpatawad. At kailangan niyang humingi ng tawad. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang hawak ang tiket ng bus. Papunta siya sa probinsya, sa malayong lugar, kung saan niya gustong kalimutan ng lahat. Ang kanyang mga gamit ay nasa isang lumang backpack. Ang mamahaling suit na suot niya noon ay napalitan na ng simpleng t-shirt at maong. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay nawala. At higit sa lahat, nawala si Elara. Umalis ka na.
Huwag ka nang babalik. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salita ni Elara sa kanyang isipan. Isang malakas na ingay na hindi niya kayang pigilan. Wala na. Tapos na. Akala niya may pagkakataon pa. Akala niya unti-unti nang lumalambot ang puso ni Elara. Pero ang lahat ng yon ay gumuho sa isang iglap. Umupo siya sa silya sa loob ng bus terminal. Pakiramdam niya ay isa siyang talunan. Ang mga tao sa paligid niya ay abala sa pagmamadali. Ngunit siya, tila huminto ang kanyang mundo. Isang malaking bus ang dumating at ang mga pasahero ay nagsimulang sumakay. Ang kanyang bus, kinuha niya ang kanyang backpack at tumayo. Mabigat ang bawat hakbang. Hindi niya na kailangan pang lumingon. Wala na siyang iiwanan pa. Ang kanyang pamilya, tinanggihan na siya. Nagsimula siyang maglakad patungo sa pinto ng bus. Ang ulo ay nakayuko. Papa! Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng terminal. Napatigil si Marco. Narinig niya ba yon ng tama? Lumingon siya. At doon, nakita niya sila. 6 na maliliit na katawan ang tumatakbo, papalapit sa kanya. Ang mga mukha ay puno ng saya at pag-asa. Si Angelo, si Apollo, si Aster, si Aris, si Astro, si Atlas. Papa, huwag po kayong umalis! Sigaw ni Angelo. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumakbo ang mga bata, papalapit sa kanya, at sa isang iglap, nayakap siya ng 6. Niyakap niya sila ng mahigpit. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Sa wakas ay nayakap niya ang kanyang mga anak. Mga anak ko, bulong niya. Ang boses ay garalgal. Mga anak ko. Naramdaman niya ang isang presensya sa likuran ng mga bata. Si Elara. Nakatingin lang si Elara sa kanya. Ang mga mata ay may bakas pa rin ng pagod at sakit. Ngunit wala na ang galit na nakita niya kagabi. Napalitan iyon nun ng pag-unawa at pagpapatawad. Marco, tawag ni Elara. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng emosyon. Alam ko na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano? Ang lahat. Ang tungkol kay Ate Lorna, kung paano niya tayo niloko noon. At ang tungkol sa kumpanya mo. Ang lahat ng sakripisyo mo para kay Leo. Alam ko na ang lahat, Marco. Isang malaking bato ang tila nabunot mula sa dibdib ni Marco. Hindi siya makapagsalita. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga mata. Sa loob ng 7 taon, ito ang pinangarap niya. Ang araw na malaman ni Elara ang totoo. Lumapit si Elara, dahan-dahan, hanggang sa makatayo siya sa harapan ni Marco, sa tabi ng kanilang mga anak. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Naniwala ako sa kasinungalingan noon, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi na ngayon. Patawarin mo ako, Marco. Patawarin mo ako sa pagiging mapusok ko. Umiling si Marco. Hindi, Elara. Ako ang dapat humingi ng tawad. Ako ang umalis. Ako ang duwag. Hindi. Hindi ka duwag, sabi ni Elara. Ikaw ang nagpatawad. Ikaw ang nagbigay ng pangalawang pagkakataon. At ako, hindi ko yun nakita. Huminga ng malalim si Elara at pagkatapos ay ngumiti. Isang tunay na ngiti, ang nangiting matagal nang hindi nakita ni Marco. Umuwi na tayo, Marco, sabi ni Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Umuwi na tayo sa ating pamilya. Niyakap ni Marco si Elara ng mahigpit kasama ang kanilang 6 na anak. Sa wakas, ay bumalik na siya sa kanyang pamilya. Ang pagpapatawad ay hindi kailanman naging ganito katamis, ngunit ang kanilang sandali ng pagtatagumpay ay biglang naputol. Hindi pa tayo tapos. Isang matinis na boses ang umalingaw-ngaw sa bus terminal. Lumingon sila. At doon, nakatayo si Lorna. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkabigla. Nakita niya ang pagyayakap ng pamilya at para sa kanya, iyon ay isang matinding sampal sa mukha.
Hindi ka makakaalis ng ganyan. Sigaw ni Lorna, lumapit sa kanila. Hindi ka makakakuha ng kahit ano. Hindi ka nararapat sa kahit ano. Ang matinis na boses ni Lorna ay pumunit sa mainit na sandali ng pagtatagpo ni na Elara at Marco. Nakatayo ito sa di kalayuan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkabigla nang makita ang kanilang pamilya na muling nagkasama. Ang mga mata nito ay nanlilisik na tila ba ang pagmamahalan nila ay isang personal na pag-atake laban sa kanya. Hindi pa tayo tapos, sigaw ni Lorna. Lumapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay puno ng puot. Hindi ka makakaalis ng ganyan. Hindi ka makakakuha ng kahit ano. Hindi ka nararapat sa kahit ano. Niyakap ni Elara ng mahigpit ang kanyang mga anak na ngayoy nagtatago sa likuran niya. Si Marco naman ay humarap kay Lorna. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit kalmado. Ate Lorna, tama na, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay may awtoridad. Huwag mo nang guluhin ang pamilya ko. Pamilya? Anong pamilya? Sigaw ni Lorna. Ang isang manloloko at isang babaeng walang sariling utak ang magiging pamilya? Hindi kailanman. At ang lupa, akin yon. Walang sino man ang makakakuha noon sa akin. Naramdaman ni Elara ang init ng galit na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya pinayagan ang galit na kumontrol sa kanya. Sa halip, huminga siya ng malalim at humakbang pasulong. Inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Marco at ni Lorna. Ate, simula ni Elara, ang kanyang boses ay kalmado, halos mahinahon. Hindi mo yan pag-aari at hindi mo na kami kayang saktan. Anong sinasabi mo? Nanlilisik na tanong ni Lorna. Sinungaling. Gusto mo lang agawin ang lahat sa akin. Naglabas si Elara ng isang sobre mula sa kanyang bag, ang kopya ng diwasiyat ni Lolo Alfonso. Pumunta ako sa law office, ate. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa diwasiyat ni Lolo. Alam ko na matagal mo nang alam ang tungkol sa lupa. At alam ko na kung bakit mo ginawa ito. Namutla ang mukha ni Lorna. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng takot. Kasalanan ko ba na lagi kang kinukumpara sa akin, ate? Patuloy ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng pighati, ngunit may katatagan. Kasalanan ko ba na minahal ako ni Mama at Papa? Kasalanan ko ba na minahal ako ni Lolo? Hindi ko hiningi iyan, ate. Hindi ko inagaw sa'yo. Lumapit si Elara kay Lorna. Ang mga mata nito'y nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi ka inggit sa akin, ate. Inggit ka sa pagmamahal na nakita mo sa akin. At sa inggit na yan, sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pamilya ko. Ang mga salita ni Elara ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Lorna. Napayuko ito, hindi makasagot. Pero, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay lumambot, puno ng awa. Pinapatawad kita, ate. Pinapatawad kita sa lahat ng ginawa mo. Hindi dahil sa nararapat ka sa pagpapatawad ko, kundi dahil kailangan ko itong gawin para sa akin, para makalaya ako sa galit at pait na matagal kong dinala. Sa sandaling iyon, may isang taxi na huminto sa tapat ng bus terminal. Bumaba mula rito si Mrs. Akiko Tanaka, kasama si Attorney De La Cruz. Binibining Reyes, sabi ni Attorney De La Cruz, lumapit sa kanila. May problema po ba? Tumingin si Elara kay Mrs. Tanaka. Ang matandang Haponesa ay ngumiti ng malungkot. Geng Lorna, simula ni Mrs. Tanaka, ang boses ay kalmado at matatag. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo. Ang pagtatago ng diwasiyat, ang panlolokos sa kanila. Nagtaas ng tingin si Lorna. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. May dalawa kang pagpipilian, patuloy ni Mrs. Tanaka. Pumirma ka sa dokumentong ito na nagsasaad na kinikilala mo ang pagmamay-ari ni Elara sa lupa at hinding-hindi ka na makikialam sa kanila at hindi namin ipagpapatuloy ang kaso laban sa'yo. O
Kung hindi, ipagpapatuloy namin ang kaso at alam mong matatalo ka. Nanginginig ang mga kamay ni Lorna. Tumitig siya kay Elara, pagkatapos ay kay Marco at sa mga bata. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay biglang nawala. Ang kanyang mga plano ay gumuho. Niyakap ni Elara ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Hindi niya kailangan ng galit. Hindi niya kailangan ng puot. Pumirma ka na, ate, mahinang sabi ni Elara, para matapos na ang lahat. Sa huling pagtingin, tiningnan ni Lorna ang kanyang kapatid, na tila ba hindi niya ito nakilala. Pagkatapos, dahan-dahan siyang kumuha ng ballpen mula kay Atty. De la Cruz at pumirma sa dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkatalo. Pagkatapos pumirma, nilisan ni Lorna ang bus terminal, walang paalam. Ang kanyang likod ay tila isang balikat na may dalang matinding bigat. Naiwan sina Elara, Marco at ang kanilang mga anak kasama si Mrs. Tanaka at Atty. De la Cruz. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila, ngunit ito ay katahimikan ng kapayapaan. Naramdaman ni Elara ang kamay ni Marco na humawak sa kanyang kamay. Nagtinginan sila at sa mga mata ni Marco, nakita niya ang pagmamahal at pag-unawa. Oras na para simulan ang pangarap natin. Bulong ni Elara kay Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ang tayo na matagal nang nawala ay muling nabuo. Ilang buwan ang lumipas mula nang huling magkita sina Elara at Lorna sa terminal ng bus. Ngayon, ang lumang bakanteng lote sa Barangay Pag-asa ay nagbago na. Hindi na ito isang simpleng lote, kundi isang masiglang espasyo na pinupuno ng halakhak at amoy ng sariwang kape at nilulutong pagkain. Ngayon, ang araw ng pagbubukas, ang Six Stars Cafe. Ang pangalan ay ideya ng mga bata na sumisimbolo sa kanilang 6 na bituin at ang mga kulay ay tulad ng bahaghari, pinili ng mga artistikong si Aster at Aris. Ang buong lugar ay puno ng buhay, ang bawat sulok ay may hawak na pangarap na natupad. Maaga pa lang, punong-puno na ang Six Stars Cafe. Ang mga kapitbahay ay naroon, nagbibigay ng suporta. Ang mga dati nilang suki mula sa kariton ay naroon din, masayang nakikipagkwentuhan. Ang bawat isa ay nakangiti, nagdiriwang ng isang bagong simula. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naroon ang 6 na magkakapatid na ngayon nakasuot ng maliliit na uniforme ng waiters na may nakasulat na Six Stars Cruise sa likod. Sila Angelo, Apollo, Aster, Aries, Astro at Atlas ay abala sa pag-abot ng menu, pagpupunas ng mesa at pagpapatawa sa mga customer. Anong gusto ninyo, tita? May special kape po kami. Sigaw ni Atlas, ang bunsong may pinakamalakas na boses. Ang galing-galing naman ng mga batang to. Manang-mana sa mama at papa, sabi ng isang kapitbahay na kinikiliti si Astro. Sa likuran ng counter, si Elara ay abala sa paggawa ng mga kape at milk tea. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamahal at pag-iingat. Ang kanyang mukha ay maliwanag, puno ng kaligayahan na matagal nang nawala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa tuwing nakikita niya ang kanyang mga anak na masayang nagtatrabaho. Mula sa kusina, lumabas si Marco. May dalang plato ng mainit na pancakes na may sariwang prutas. Ang kanyang apron ay may mantsa ng harina, ngunit ang kanyang nangiti ay walang kaparis. Nagtama ang kanilang mga mata ni Elara sa gitna ng silid at isang palitan ng pagmamahal at pasasalamat ang nangyari sa pagitan nila. Hindi na kailangan ng salita. Nariyan na ang lahat. Wow! Ang sarap naman nito, Chef Marco. Sigaw ng isang customer. Masayang naglakad si Marco sa bawat mesa, nakikipagkwentuhan sa mga customer at sinisigurong masarap ang kanilang mga pagkain. Ito ang pangarap niya. Ang makasama ang kanyang pamilya, nagtatrabaho ng magkasama at gumagawa ng isang bagay na makakapagpasaya sa iba. At sa isang sulok ng cafe,
nakaupo si Mrs. Akiko Tanaka, isang tasa ng mainit na kape sa kanyang mga kamay. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang masiglang kafe, ang mga batang naglalaro at ang masayang pamilya. Para sa kanya, ito ang tunay na pagbabayad ng utang na loob. Ang makita ang pamilyang ito na umunlad at maging masaya. Nang magsimulang lumubog ang araw, unti-unting lumuwag ang cafe. Ang mga customer ay nagsimulang umuwi at naiwan sina Elara, Marco at ang kanilang mga anak. Nagtipon-tipon sila sa isang malaking mesa sa harap ng cafe, nakaharap sa labas kung saan nakikita ang papalubog na araw. Si Elara ay nakaupo sa tabi ni Marco. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat nito. Ang 6 na bata ay nakaupo sa paligid nila. Tahimik na ngayon, pagod sa maghapong pagtatrabaho, ngunit may ngiti sa kanilang mga labi. Pinagmasdan ni Elara ang kanyang mga anak. Ang bawat isa ay may sariling personalidad, sariling pangarap. Ngayon, meron na silang tahanan, isang pamilya, at isang pangarap na magkasama nilang binuo. Hindi ko akalain na mangyayari pa ito. Bulong ni Elara, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Hinaplos ni Marco ang kanyang buhok. Salamat sa pangalawang pagkakataon, Elara. Sa pangalawang pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Sa pangalawang pagkakataon para sa atin. Pinapangiti si Elara. Hinawakan niya ang kamay ni Marco at ang kanilang mga daliri ay nagsalubong. Salamat din sa iyo, Marco, sagot ni Elara. Sa paglaban mo, sa pagpapatunay mo na totoo pa rin ang pagmamahal. Niyakap ni Marco si Elara ng mahigpit kasama ang kanilang mga anak na mahimbing na ngayon nakasandal sa isa't isa. Ang ginintuang sikat ng papalubog na araw ay tumama sa kanilang mga mukha na tila ba isang pagpapala. Sa labas ng Six Stars Cafe, ang ingay ng Barangay Pag-asa ay unti-unting lumubog, napalitan ng isang mapayapang katahimikan. Ngunit sa loob ng cafe, mayroong isang tunog na patuloy na umalingaw-ngaw, isang tunog na mas matamis kaysa sa anumang musika, mas nagbibigay buhay kaysa sa anumang awit. Ang masayang halakhak ng mga bata. Ang halakhak ng mga batang nahanap ang kanilang papa at ang pag-ibig ng kanilang mama sa isang pamilya na binuo mula sa abo ng nakaraan at muling itinayo sa pundasyon ng pagpapatawad at pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Elara at Marco, isang paglalakbay ng pag-ibig, pagpapatawad at paghahanap ng pamilya. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Elara at Marco. Bilang inyong manunulat, napakalalim ng naramdaman ko habang binubuo ang bawat emosyon, bawat hamon, at bawat twist sa kanilang kwento. Kasama ninyo akong nagalak sa kanilang mga tagumpay at nasaktan sa kanilang mga pagsubok. Ang bawat salita ay isinulat ng may pagmamahal sa pag-asang mahipo ang inyong mga puso. Ang Six Stars Cafe ay higit pa sa isang simpleng kwento ng pag-ibig. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng tapang upang magpatawad, ng lakas upang bumangon mula sa pagkakamali, at ng paniniwala na ang bawat pagsubok ay may layunin. Ipinakita sa atin ni Elara at Marco na sa kabila ng pinakamadilim na sandali, mayroong pag-asa. At sa pagpapatawad, matatagpuan natin ang kapayapaan at tunay na kaligayahan. Umaasa po ako na ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa inyong mga puso at nagbigay ng inspirasyon. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Ibahagi po ninyo sa amin sa comment section ang inyong mga natutunan at ang inyong paboritong bahagi ng kwento. Ang inyong mga komento po ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa pagbuo ng mas marami pang mga kwentong tatagos sa inyong puso. Hanggang sa muli nating pagkikita, Love Kilig TV.